My name is Belka Bonegro and welcome to this free presentation where you will discover how you can earn extra income even if you are busy or working or just at home. Sa video ito, maaaring magbago ang buhay mo, and this marks the beginning of your journey towards time and financial freedom. I'm sure may mga katanungan ka pagkatapos mo mapanood ito. Don't worry, pag-uusapan natin yan. I am more than willing to help you. Just a few reminders para ma-maximize mo ang presentation. Be in a place where you can concentrate, be in a learning position, huwag hihiga, secure a strong Wi-Fi or mobile data, and get rid of any distractions. Decide and take action after mo mapanood ito. Paalala lang na ang presentation na ito ay para sa iyo kung isa kang breadwinner na gusto mag-support sa family but at the same time you still want to buy whatever you want. Isa kang empleyado na kulang ang kinikita at naghahanap ng additional income so that you won't be stressed out for months. Kung isa kang negosyante na maraming problema sa business at madalas mag-fail, and this time gusto mong sumubok uli ng bago. Kung isa kang housewife na gustong magnegosyo kahit nasa bahay lang at ayaw umasa na lang palagi kay mister at gusto ring makatulong sa pang-araw-araw na gastusin at makabili rin ng mga gustong bilhin. Kung isa kang single mom or dad na takot ding mawala ng job kasi ikaw lang ang inaasahan ng mga anak mo. Kung isa kang retiree or soon to retire at gustong magnegosyo para may mapuntahan naman ng maayos ang mga pinaghirapan mo for so many years. At kung isa kang OFW na nagbabalak na rin for good para makasama na ang family pero wala pa rin ipon. Kung isa ka sa mga na-mention, watch this presentation. And lastly, hindi ito para sa naghahanap ng quick rich scheme na nag-iisip na walang gagawin at hindi bukas sa bagong opportunities at ayaw ng dagdag income. I'm excited for your success. Ang tanong, ready ka na ba? Before I heard about this opportunity, gusto kong malaman mo na I'm just an ordinary working mom, trying to keep it all together. And as a dedicated teacher, loaded ang aking araw. From sunrise to sunset, juggling lesson plans, grading papers, endless meetings with paperworks, and of course, teaching. Pero ang sahod at the end of the month, well, hindi talaga sapat. Sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pakiramdam ko palagi akong lumulutang sa alon. There's never enough left over after bills to treat myself or my family to do something special. It's a constant battle to make ends meet. Need talaga ng additional income. And it's not easy. And there are days when I feel like I'm running on empty. Pero kapag nakikita ko yung mga anak ko, gagawin ko lahat. I'll do whatever it takes just to give them the life they deserve. Alam kong nagdarasal ka rin na makakita ng opportunity na magdadala sa iyo sa mga pangarap mo. Ako rin. I prayed for a chance to break free from the endless cycles of struggles. And finally, my prayers have been answered and I've discovered a business opportunity sa Facebook from an old friend. Pero ang nag-present sa akin ay total stranger. I discovered na ang opportunity na to ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagtupad sa aking mga pangarap, pagbibigay ng sapat para sa aking pamilya, and reclaiming control over my life. Natakot din ako noong umpisa. Baka scam ito, baka super mahal ang pang-umpisa, baka hindi ko kaya kasi nga pagtuturo lang ang alam kong gawin, baka walang mangyari kasi first time kong mag-business at busy rin naman ako sa work. Maraming baka ka, pero dahil gusto ko na rin may mabago sa buhay namin, I need to do something new. Alam kong hindi ito madali sa umpisa, pero sabi nga, napag-aaralan naman ang mga bagay na, lalo na kung gusto mo yung gagawin mo. I was ready to take this chance with everything I have because sometimes, all it takes is a leap of faith to turn dreams into reality. And I took that leap. May kwento ko lang kung ano yung nangyari sa akin dito after a year. Let me tell you how it changed my life, my beliefs, and my expectations. Despite having no experience, lakas lang ng loob talaga ang naging puhunan ko para gawin ang business, fueled by the support system provided by the team. In short, hindi ko po siya ginawang mag-isa. In just 7 weeks after I started, I saw my money come back to me. Yes, nag-ROI na po kaagad tayo. And salamat sa ating proven and tested system at sa guidance po ng ating mga coach dito.
But what happened next exceeded all my expectations. Yung dinadasal-dasal ko lang na 5,000 extra income, within 2 months, I was able to earn a 6-digit income. Something I had never dreamed possible in my regular employment. Sa ordinary earner na tulad ko, nakaka-overwhelm po yan. But wait, there's more. After 9 months, I achieved a milestone I had only ever imagined. I acquired a brand new car. For 30 years ko po sa teaching, hindi ko na inaasahan yun. Kahit gusto ko na magkaroon ng sasakyan. None of this would have been possible without the tireless efforts of our coaches and support system. Truly, grateful po ako dyan. Excited ako para sa'yo, para sa future natin dito. Imagine this, maraming ipon, sariling bahay at lupa, na may kasamang ilang sasakyan at swimming pool, isang malawak na farmland, mga paupahan na magbibigay ng passive income, at isang malusog na pamumuhay with our family, free from the constraints of time and finances. You know, in every step while doing the program, puno ako ng pag-asa. Alam ko na ang bawat hakbang ko rito ay magdadala sa akin sa mga pangarap ko. At higit sa lahat, magkakaroon ako ng chance to extend a helping hand to others, sharing the abundance and inspiration that this program has brought into my life. Gusto mo rin ba yan? Pangarap mo rin ba yan? Pero ano nga bang reality? What's going on sa buhay ng maraming Pinoy? Kaya nga bang maitawid ang mga pangarap sa situation na meron tayo ngayon? Dalawang bagay na lang ang tignan natin. Pera at oras. Ito ang madalas gawing dahilan kung bakit hindi umuusad sa mga pangarap natin. Sabi nga, sino ba ang mas lamang kung pag-uusapan ng oras at pera? Ikaw ba yung wala nang ang pera, tapos wala pang time? Ano yun? Ito yung mga ilang taon na, dekada na sa trabaho, yes, kumikita, but they feel they are overworked and underpaid. Yung sahod, sumasapat lang. Sila yung corporate or government employees who got sick and tired of their jobs. This one, walang pera, pero may time. Sino yun? Tambay, tama. Eto, may pera, walang time. Sila yung malalaking sweldo. Highly paid, sabi nga, pero ang daming concerns or malayo. Kaya madalas, wala rin quality time sa family at sa sarili. Like doctors, lawyers, or basta mga professionals na on-call sa job nila, and OFWs. Last, may pera, may time. Sino yan? Madalas sila yung mga negosyante na achieve na yung time and financial freedom. Sarap, no? Gusto mo ba maging ganyan someday? So, sinong lamang sa oras at pera? Pansin mo ba kung paano tayo kumikita? Anong big difference between an ordinary employee versus the businessman, the way they earn or mag-produce ng income? Pwede mong i-compare ito sa tinatawag na manual or automatic ways of earning. Paano yun? Tulad sa isang manual typewriter, kung hindi mo pipindutin ang bawat letra, walang mapiprint sa papel. Tama ba? At hindi yan magpiprint mag-isa. Kailangan talaga andun ka at ikaw ang tutuldok sa typewriter. Sa employment, kung hindi ka papasok, malamang deduction ka. Pag absent ka, bawas sa sweldo kasi kailangan nasa workplace ka para may production na tinatawag. Now, ang isang copier or Xerox machine, kung need mo ng maraming copy ng documents, press mo lang yung tamang button. Magpo-produce na yan ng maraming kopya, kahit iwanan mo na yan, ihinto sa timer na naiset mo. Parang passive income na madalas na i-enjoy ng mga negosyante. Tama ba? Yung kahit tulog sila, kahit nakabakasyon, nasa bahay lang, may pumapasok na income sa business account nila. Sana all. Let's talk about time. Tama bang sabihin wala tayong oras? Depende yan sa daily routine na meron ka. Sa isang ordinaryong employee, usually kung ang pasok niya ay 8 a.m., anong oras gigising yan para makapag-prepare at para lang makaiwas sa traffic? 5 a.m. gumigising. Tama? Depende pa yan kung si nanay or si tatay. And then, uwian ng 5 p.m. At dahil rush hour na, anong oras makakauwi ng bahay? Say, 8 p.m. kasi matraffic na rin. So, madalas late na. So, sa 24 hours na meron tayo, para sa isang empleyado, tanggal agad ang 15 oras, bawas pa ang 8 oras para matulog
Isang oras na nga lang para sa meal or pahinga. Kaya ang suma total ng 24 oras niya, wala akong time. Tama? This time, balikan natin yung sistema na halos nakasanayan natin even bago pa lang tayo tumungtong ng pag-aaral hanggang sa magkaroon na tayo ng sarili nating pagkakakitaan through employment. Ito rin yung dahilan kung bakit hindi natin ma-enjoy ang oras at pera, kung bakit may imbalance sa dalawa. Most of the time, ang motivation natin magtapos ng pag-aaral ay para makahanap tayo ng magandang trabaho. Pero madalas, maririnig mo, pag may maganda kang trabaho, may maganda kang sahod. Totoo ba? Sa isang minimum wage earner lang, halos kulang pa ang sweldo kaya umuutang pa para lang may maisabay sa demand ng gastusin. Base sa mga pag-aaral, at the age of 24, nagkakaroon tayo ng stable job. Then pag nagustuhan, magstay pa ng another year at madalas hindi na natin naisipan pang lumipat kasi nga naging comfort zone na natin siya. Kahit alam mo na yung payslip mo through the years ay slip na lang at halos wala ng pay. Hanggang sa hindi na natin namamalayan na nakapag-render na pala tayo ng 10 years, 30 years hanggang abutan na tayo ng retirement. Kung ganito ang financial cycle mo, sahod, utang, gastos, then at the age of 65, may ipon ka kaya? Oo naman siguro. Bukod sa retirement fund, madalas ang kinahahantungan ay nakaipon ka na rin ng sakit at utang. Ano ang ending? Tsugi. Ano ang tsugi? Retirement goals and plans mo. Tsugi ang mga pangarap mo. At ikaw na nanonood ngayon, kumusta? Saang time and money matrix ka belong? Sa no money, no time? With no money, with time? With time, with no money? Or with money and with time? Okay. Pansinin mo kapag may nakita kang malaki at magandang bahay, maraming sasakyan, sino kaagad ang naiisip mong may-ari? Empleyado or negosyante? Kapag nakakita ka ng sports car, sino ang nasa isip mo? Empleyado or negosyante? Sa mga mamahaling resto at branded shops, sino ang madalas na customer? Empleyado or negosyante? I'm 100% sure na alam mo ang sagot. Kung ganon, bakit karamihan sa atin ay wala sa pagninegosyo? Bakit mas pinili pang magtagal sa employment? Simple lang naman. The reason is, most of the time we've been in our comfort zone. Eto, not until sobrang hirap na tayo, di na makatulog sa kaiisip paano babayaran ang bills, that's the only time we take action and do something. Tama? Ayon sa pag-aaral, 3% lang ng nasa employment ang yumayaman at nagkakaroon ng experience na mapulfill ang life dreams niya once na nag-retire na. The rest, aabutan na lang ng retirement na halos walang naipundar, walang savings at halos baon pa sa utang. Bakit hindi naging option ang pagninegosyo sa likod ng mga reality na ito? Marahil takot na baka mga ilangan ng malaking kapital. Walang ipon kaya walang pangkapital. O kaya naman pinangungunahan ng takot at nag-aalangan na malugi agad. Imagine, hindi pa nga nakakapag-umpisa, lugi na agad ang iniisip. O natatakot na baka hindi niya kayanin ang pagnenegosyo ng mag-isa. O kaya naman kasi wala siyang skills or kulang sa kaalaman. Pwede rin naman. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na kaya-kaya mo magnegosyo nang hindi nangangailangan ng malaking kapital? Na kaya mong magnegosyo na halos walang risk na pagkalugi. At kaya mong magnegosyo dahil hindi mo ito gagawin mag-isa. Uulitin ko, paano kung sabihin ko sa'yo na kaya-kaya mong magnegosyo nang hindi kailangan ng malaking kapital? Na kaya mong magnegosyo na halos walang risk ng pagkalugi. At kaya-kaya mong magnegosyo dahil hindi mo ito gagawin mag-isa. At hindi ka naman siguro magtatagal na panoorin itong presentation kung hindi ka talaga interesadong magkaroon ng extra income o sariling negosyo. Kaya eto na ang good news ko sa'yo, kaibigan. Welcome to Royal Business Presentation. This is your road to time and financial freedom. Hello guys, I'm Roma Edar, 28 from Caloocan City, dating empleyado for 7 years.
As a minimum wage earner, wala po akong ipon dahil yung sinasahod ko po dito namin kinukuha yung pangangailangan ng pamilya namin na madalas po kulang pa. I'm a breadwinner sa family, may 2 anak at nagpapaaral ng bunsong kapatid. At ako po ay maaga nawala ng tatay at maagang namulat sa responsibilidad na tulungan ko yung mama ko bilang panganay para maitaguin yung pamilya namin. Way back January 2019, that was my birth month, nag-pray lang din ako kay Lord na sana bigyan niya ako ng break na magkaroon ako ng pagkakataong madagdagan yung income na meron ako para mas maibigay ko yung sapat sa pamilya ko. And then na-meet ko po ang Elite Pro family. Total strangers din po yung taong sinamahan ko. Nakita ko lang yung mga postings niya, na curious lang din ako, napahaw lang din ako, hanggang sa sinama niya po ako sa opisina. Ang ganda ng opisina, grabe lang guys. Nakita ko yung mga tao doon na ang saya lang, positive lang, at may kumikita ng 6 digits a month. At eto pa, merong kumikita na mas bata sa akin ng 20 to 50,000 a month. At sabi ko, totoo ba talaga to? Totoo ba na may mga ganitong income? That time, kinakabahan ako, na-excite ako, pero isa lang ang sigurado ako. Hindi ako mapupunta doon kung hindi yun para sa akin. Hindi ko makikita yung opportunity na yun kung hindi para sa akin yun. Dahil sa milyong-milyong tao sa mundo, bakit ako pa? Pwede namang hindi ako. Gusto ko yung buhay na meron sila. Gusto ko yung income na meron sila. Nasabi ko sa sarili ko na pag ito kinikita ko, na sigurado ako, may ibibigay ko na yung pangangailangan ng pamilya ko. Bakit ko ba ito ginagawa? Simple lang, kagaya lang din ng hugot ng karamihan para sa pamilya. May tipas why. Gusto ko na matutol na yung kahirapan sa pamilya namin. Hindi ko naman hinangad yung sobra-sobrang yaman. Kung wag lang silang mahirapan, maibigay ko lang lahat ng pangangailangan ng anak ko, maibigay ko yung buhay na deserve ng mama ko, habang nandito pa tayong lahat sa mundo. So, grateful lang din talaga ako at gusto ko lang i-share sa inyo in less than 2 years. Nagkaroon na po ako ng bahay na kung saan nakatira yung mga anak ko ngayon. And right now, nandito po ako sa resorts type condo unit na nagsilbi na rin pong opisina ko. At kung dati pong nagpo-commute, ngayon hindi na po. At dati kung ako po pumupunta sa bangko para mag-deposit lang ng sales ng store namin. Right now, pumupunta po ako doon para mag-deposit para sa future ng anak ko. Sobrang saya lang. Hindi ko na po akalain na ganito yung mangyayari sa akin in just less than 2 years. Ito na yung mga achievements ko at naniniwala po ako na hindi lang po ito yung mangyayari sa akin. So, dating nag-start lang din ako na hindi ko alam kung paano ko gagawin. Wala naman akong experience sa ganito. Wala akong sapat na kaalaman. Pero sabi nga nila, tutulungan nila ako may angat yung pamilya ko. Naniwala, nagtiwala. Sabi ko, sige, wala naman akong narinig sa labas na pwedeng tumulong sa akin. Pero dito, naramdaman ko yung pamilya na posible lahat ng pangarap ko talaga matupad. Ginawan ko lang din po ng paraan. Ako yung walang-wala noon na talaga nagsanla pa ako ng bahay ng mama ko, nagsanla ako ng singsing, nangutang ako para lang makapasok dito. At kahit isang segundo wala po akong pinagsisisihan dahil kung ano man po yung meron ako ngayon, ito po yung bunga ng desisyon at pagtitiwala ko nung nakita ko po itong programa. Sobrang blessed lang po at naniniwala ako na kung ano man po ang meron kami ngayon, mangyayari din po sa inyo. Pagtulungan po natin, lahat ng pangarap po ninyo, wala pong imposible. Dahil dito po sa Elite Pro, lahat po tayo dito ay pamilya. Lahat ng may pangarap dapat nandito. Kapag tulungan natin yan, hindi mo yan gagawin mag-isa. Maniwala ka lang. Dahil kung ito nagawa ko, sigurado ako kaya nyo rin gawin. So again, guys, I'm Roma Edar. God bless everyone! Hello, good day. Ako nga po pala si Mark Fabiliar. At ngayon po, nandito po ako sa Manila. Nagtrabaho po ako dito ng halos 2 taon bilang isang utility sa isang kumpanya ng manning agency ng mga seaman kasi isa din po yun sa mga pinapangarap ko na maging isang seaman. Pero sa totoo lang po, medyo naging challenge ko talaga dati. Hindi lang po medyo, pero malaking challenge ko po dati ay yung sahod ko na 100 pesos per day. Sa totoo lang po, yun po yung sahod ko araw-araw na nakukuha ko po weekly doon din sa aming opisina. Yun po yung pinagkakasya ko para hanggang sa susunod na linggo ay meron po akong pangtawid. At kung kinakapos naman po ay umuutang na lang po ako sa mga magulang ko. At yung mga magulang ko kapag wala na rin sila is nangungutang lang din po sila sa iba't ibang tao. Ang sabi po kasi sa akin dati is possible 3 to 6 months lang po ay sasampa na ako ng barko at magkakaroon na ako ng sahod, magkakaroon na ako ng trabaho. Pero hindi po pala iyon natupad. Hindi ko po alam yung dahilan kung bakit, pero nagtagal po ako ng halos magdadalawang taon.
And nung una po, nagsisimula yung 2019, January, nakikita ko na po itong business. Pero sa umpisa ay hindi ko siya pinahalagahan. Kasi sabi ko sa isip ko, magsisiman pa naman ako eh. Marami pa naman yung kikitain ko sa barko. Sabi ko, kikitain ko din yan, kinikita nyo sa barko. Pero sa katotohanan lang ay medyo nagtagal-tagal na po yung aking pag-utility. At hindi ko na alam kung makakasampa pa ako or hindi na. At nawalan na nga tuluyan ng pag-asa na makasampa ako at nagkaroon ng panibagong pangarap na mas malaki pa kaysa sa pinapangarap ko dati na maging seaman. Nakita ko po itong business na to at nakita ko na meron pang mga kahit mayayaman na ay ginagawa pa rin tong negosyo at mas lalo silang nagiging successful. Meron naman pong iba nakita ko na mga housewife, ginagawa din tong business na to, mga house husband, and kahit na wala ang trabaho, ginagawa itong business na to at nakikita ko na kumikita sila ng malaki. Doon na ako napatanong kung paano nga ba ito. At doon in-explain sa akin, presentahan ako kung paano yung business at nakaka-inspire at nakakatuwa dahil nakita ko yung posibleng mangyari sa akin dito. Yung isang dahilan ko po kung bakit ako nag-join dito sa business na to ay naramdaman ko na hindi lang to pera-pera. Dito naramdaman ko na pamilya tayong gagawin tong business na to. Dito naramdaman ko na hindi lang ako mag-isa yung gagawa nitong business na to dahil napakadaming makikipagtulungan sa akin at ako mismo gagawin ko yung part na makipagtulungan din sa kanila para umangat tayong lahat at maging successful at matupad yung mga lahat ng mga pangarap natin. Pero wag po tayong mag-alala kasi dito pala sa business kahit bago pa lang pwede na natin maabot yung mga pangarap natin. And right now, 1 taon na po ako dito sa business na to. Nakakatuwa. Kasi 20 years old po ako last year. And nung pang-5 buwan ko, nakuha ko po yung pinakauna kong sasakyan. Kasi gusto ko din magkaroon ng sasakyan. Nakikita ko sa iba. Nakikita ko sa mga mayayaman na masaya sila pag meron silang sasakyan. Masaya sila na hindi sila nagko-commute. Masaya sila na kapag pupunta sila sa gusto nilang puntahan ay komportable pa rin sila at naisasakay yung pamilya. At nakakatuwa lang po kasi yung ine-expect ko na 5,000 pesos per month na extra income ay pwede pa lang 40,000 per month, 40,000 per week. Hanggang sa 1 taon ko pong ginagawa itong business, naranasan ko na din po na pagka-income ng 100,000 per week. At nakabili na po ako ng sarili kong condominium unit. Nandito po ako sa Quezon City, sa Zinya Towers, kung saan nakatira din yung mga iba kong mga business partner dito, yung family business partners ko dito, na kahit hindi din naman nila pinangarap dati ay natupad at nagkaroon sila ng ganito. Nakapag-join po ako dito sa Elite Pro sa pamamagitan ng pangungutang sa kahit sino-sinong tao. Kahit hindi ko kilala, basta matatry kong mautangan. Kasi dati wala po akong pera. Nung presenta sa akin itong business na to, 100 pesos lang po yung pera kong dala. At talagang ginawan ko lang ng paraan. Kahit anong paraan yan. Kasi para sa pamilya kong gagawin na to at naramdaman ko na hindi lang to puro pera-pera, kundi pangarap na matutupad. It's your time to decide para gawin to. So congratulations, nalalaman mo itong business.